Good day, sir. I am Jerlyn Lingcuna. We are the Group 5. My topic is about income inequality measurement and causes. So, dire gipakita ang pag-measure sa unsa ka lisod sa usa ka nasod. Karaniwang ginagamit sa pag-measure sa gobyerno batay sa percent ng media nakita. Ang dili pagkapantay-pantay na kita nga na-involve siya sa pagkumpara sa dako o gamay nga kita. Wala lang siya gamatter sa mas ubos o duol-duol nga kapobrehon. Nagamatter pud siya sa pag-measure sa dili pagkapantay-pantay nga kita. Nagapasabot nga ang pagtunga sa population sa nagkalain-lain nga grupo. Measuring income distribution quintiles. So, mao ni siya ang ginagamit nga paraan sa pag-measure sa dili pagkapantay-pantay nga kita. Ang paggrang sa tanan nga kabalayan ay ayon sa kita gikan sa pinakaubos hangtod sa pinakataas. Then tungaon sa mga household sa 5 ka grupo nga naay pantay nga bilang ng tao nga ginatawag na quintiles. So, ang pagkalculate ani is nagahatag siya way sa pag-measure sa kita sa 5 ka grupo kumpara sa kinatibuk-an. Ang first quintile is the lowest fifth or 20%. Second quintile is the second or lowest. Ma-measure nato ang dili pagkapantay-pantay na kita sa pag-compare sa total income for each quintile earns. So, dire makita ang quintile Lorenz curve and income category. So, causes of growing inequality, a shift in the distribution of wages. So, diri gipakita ang pagtaas sa dili pagkapantay-pantay na kita sa US since the late 1970s. Sa particular, tumaas ang kita sa high-skilled labor connected to the low-skilled labor. Ang ginagamit nga reason sa mga economists is demand and supply para sa ilang mga alibay. According sa National Center for Education Statistics, in recent decades, na ang mga supply sa US workers with college degree is ni-increase pag-ayo. So, why would wages rise for high-skilled labor? Ang proportion ng mga gagawa nga nag-aaral sa kolehiyo is increasing in recent decades. So, ang demand para sa skilled labor mas dali nga nitaas kaysa sa supply. So, government policies to reduce income inequality. So, redistributions means nga magkuhag income sa naay mga higher income para nga ma-providean ang mga lowest income. In this chapter, gina-consider nila nga providean ang mga tao nga naka-experience og kalisod. The ladder of opportunity, ang dili pagkapantay-pantay sa ekonomiya if kung dili siya result sa effort or talent, but instead the determine. So, inherent taxes or the trade between incentives and inherent taxes, ang mga patakaran ng pamahalaan para sa mabawasan ang kahirapan ay ang pagkapantay-pantay ng ekonomiya. That's all.